Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa ibang bansa. Kumusta kayo? Welcome po kayo din sa Munti Natin Channel. Ang mga viewers po natin hindi pa nakapag-subscribe, subscribe tayo at like na rin sa ating mga video para kung may bagong upload, ma-update tayo. Pag-usapan na natin ngayon dito is yung tuloy-tuloy sa napag-latest kay BP Sara sa kanyang impeachment. Magbigay natin ng opinion at reaction. Dito naman, wala naman tayong tutol na kung nagkasala ang tao, litisin natin para lumabas ang totohanan. Pero dito kasi nakiusap tayo na tag-ulan na ngayon. Baka pwede naman natin unahin muna natin yung mga mahalagang bagay. Lalo-lalo ngayon tag-ulan na. So yung mga mabababang lugar natin dito sa ating bansa, sigurado baha na naman ang abutin. So unahin siguro natin dito para naman safety ng ating mamamayan. Pangalawa dito, yung pag-release kasi ng impeachment ni BP Sara, ilang araw na pag-release para sa atin ngayon, wala pa talagang matibay na ebidensya sila para ma-impeach si BP Sara. Kaya naman is pananaw na natin. Pero siyempre sa pananaw nila, siyempre yamado sila. Pero para sa atin naman, wala pa talagang mga mabibigat na mga basihan. So dito, sang-ayon naman tayo na lilitisin yung mga naakusahan. Pero dito kasi, alam naman din natin na politika lang ito dahil unang-una, kung talagang seryoso ng ating mga mababatas na litisin yung mga nagkasala, bakit napakaraming naakusahan, hindi sila ng special session. Halimbawa, yung mga contractor ng mga mababatas, so, hindi na-imbestigahan yung mga yan. Yung mga flood control issue, yung mga malitagang, bakit hindi na-imbestigahan yan? So, dito, ang talagang lililitis lang, yung mga kalaban na nila. Eh, dito naman sa mga nag-agusa, sigurado ba tayo na mamalilinis lahat? Kasi kung malilinis sila, wag naman sila nasalin para malilinis sila. Kasi bilang namang isa tayo sa taxpayer dito sa ating bansa, may karapatan din tayo na magtanong sa kanila. Pero pa man dito is malabong malabong maglabas yan kasi ano naman nila, hindi naman sila naimbestigahan. So dito, pag-iwasok natin, unahin siguro natin yung mga nakakabuti sa ating mamamayan. Una, yung pamumuhay natin yan, ang taas ng mga bilihin, taas yung gasolina natin. So yung mataas na unahin, tapos dagdag trabaho. Kasi ang dito guys, inuna pa natin yung hindi naman talaga kami pakinabang. Lalo lang nakahati-hati ang ating sabay ng Pilipino. Dahil ang sinabi palagi ng ilang mga mababatas, ito daw hinihingi ng taong bayan. Pero pag sumahin mo, puro lang ginagamit ng taong bayan. Pag pinuntahan mo yung mga lugar, tingnan mo yung hinit na pagtanggap ni BP Sara. Sa kanyang survey ngayon, napakataas yung niya ngayon, ratings niya ngayon. So paano natin masasabi na para sa mga ngayon ang ginagawa nyo? Mas naniniwala pang sabayang Pilipino na para sa pansariling interest nyo. Una, talagang takot kayo na maging presidente si BP Sara. Dahil pagdating ng 2015, pag mananalo ito, lago talaga kayo yung mga iskalawag dyan. So siguro ngayon, ang targetin lang nyo, talaga sikapin nyo na bumagsak si BP Sara dahil kung hindi naman pabagsak. Panahon na siya naman ang maniningil sa mga nagkakasala, ito na ang mahirap dito. So sa atin na naman, kahit sino mamuno dyan, para sana tapat sa bayan, at unahin natin yung ikabubuti ng ating bansa. So sa atin naman, is opinion at reaction ng bilang simpleng mamamayan. Maraming salamat, mag-iingat tayo lahat, lalo na may mga bagyong parating. So mag-iingat tayo lahat, hindi lang sarili, kundi buong pamilya. God bless.